Basahin ko na po ang balita. Yan ang naging tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang hinga ng mensahe para kay Senator Alan Peter Cayetano sa gitna ng usapin sa liderato sa Senado. Sa panayam sa DZBB, sinabi rin ni Castro na ang Gatchalian Block lamang sa pangunguna ni Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala ng palasyo. Maraming nagsasabi, ayon kay Yusek Claire, na wag namang kapituko sa pwesto. Ngayon po, ang kailangan ng bayan ay ang totoong leader, totoong public servant. Hindi sisilbihan ang sarili. Hindi sisilbihan ang interes ng mga kaalyado. So, siguro ngayon ang tamang panahon na magpakabayani siya. At in particular, syempre, sinabi po ni Undersecretary Claire Castro sa interview na yon at dito sa interview din po ng DZMM na ating pong gagamitin maya-maya lang ng bahagya, na ang kinikilala po ng Malacanang na liderato po ngayon diyan po sa Senado ay walang iba kung hindi ito pong si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sa balita din po ng GMA News, nire-recognize lamang po ng Malacanang ang Win Gatchalian-led Senate Block ayon po kay Undersecretary Claire Castro. Pakinggan po natin ito pong naging interview po sa kanya ng DZMM kanina. Ito. Kung pwede ko pong basa. Ulitin po natin. Opo, gusto lang namin pag-usapan po ito nga po mga nangyayari sa Senado. Although hiwalay na sangay ang executive, ang Malacanang sa Senado. Pero kahapon po ang pinakabagong lumutang na mga pahayag, si mismong Senator Alan Peter Cayetano ay mayroon pong akusasyon sa Malacanang at kung pwede ko pong basahin, inaakusahan niya yung Malacanang pati yung mga kaalyado daw po na nanggugulo sa Senado kaya nauwi daw po sa deadlock yung liderato ng Senado. Ano pong pahayag niyo dun, ma'am? Alam nyo, lahat na siguro ng kasalanan, ipapahid lagi sa Malacanang at ang malinis ay si Senator Alan Cayetano. So kita naman natin, parang hindi naman ito yung unang pagkakataon na hindi siya bumitaw sa posisyon. Kahit meron ng dapat na nakaupo at nagsasagawa ng isang tungkulin. Pero hanggat kakayanin niya na huwag umalis sa isang posisyon, mukhang yun ang gagawin niya. So ngayon, nagbibigay na naman siya ng ibang naratibo at lahat ng kaguluhan sa Senado ay wala siyang kinalaman at palalabasin na Malacanang na naman ang gumagawa. Umpisahan natin noong May 11. Hindi naman Pangulo ang nanggulo sa Senado. At that time na nagkaroon ng putukan, sino ba nag-utos na mag-aresto at mag-lock and load order? Diba? Sino ba yon? Sa Pangulo ba galing yon? Nung nagkaroon ng pagputok, pumunta sa kung saan nandoon ang isang NBI agent, kasi isang kasamaan medyo nasa baba na, nag-iisa. Nakita natin ang harang pa ng silya para walang makalabas sa pintuan na yon. Pero sino ba ang nagbukas? Hindi ba yung mga tauhan ni General Aplasca sa utos na rin o sa permiso na rin na nagmumula kay Senator Alan Cayetano? So yung pag-utos ba ng pagputok ay galing din sa Pangulo o sa Malacanang? So lahat ng ito, pati yung pagpapalabas kay Senator Bato. At sino ba naman nag-utos na mag-boycott? Ang Pangulo ba? Wala pang ano nun ha? Hindi pa nagsasagawa ng sesyon ng June 3. 3 araw na nag-boycott sila at ini-encourage pa yung ibang mga senador. 3 araw silang hindi nagtrabaho. Ito pa rin ba? Ipupukol pa rin niya sa Pangulo? Ipupukol niya pa rin sa Malacanang? Tapos siya yung malinis at mabait at walang kadungis-dungis. Tama ba naman iyan ang gawing naratibo sa mga tao na ngayon ay gulong-gulo dahil sa kaguluhan dyan sa Senado? Nabanggitin nyo kanina, Yusek, na parang kung lahat ng maaaring gawin ay pwedeng gawin ni Senator Cayetano para makakapit doon sa kanyang posisyon. Sa paningin po ng palasyo, ano kaya yung dahilan? Bakit parang gano'n na lamang din po ka-aggressive si Senator Cayetano na ipaglaban yung kanilang block, yung kanyang pagiging Senate President at para
ipahit o isisipa sa Malacanang yung mga nangyayaring gulo? Attitude siguro. Kasi hindi ito unang beses. Hindi ito unang beses. Ganyan din ang nangyari sa House of Representatives. Tignan na lang natin ang nakaraan. Kung saan ganyan din. Nagtawag din siya ng numero. At ayaw umalis kahit ma-term sharing, kahit may usapan na. Kapal na May mukha. usapang lalaki. Sabi kasi ni Montulfo, Undersecretary Claire Castro, hindi naman daw po lalaki ito si Alan Peter Cayetano kung hindi bading si Ramon Tulfo nagsabi niya hindi ako balikan niyo post ni Ramon Tulfo, sinabi ni Ramon Tulfo na ang bading pinipigilang arestuhin ang isang bading. Dapat lalaki ang usapan. Ayoko naman, wala tayo issue sa gender sensitivity issue dyan. Pero ibig sabihin, colloquial, palabra de honor. Pag sinabi natin usapang lalaki, dapat to pa rin. Diba? Yan yung kasabihan So, hindi natin alam, nasaan na yung usapang lalaki noon. Opo. So, walang katotohanan, ma'am, na yung 11 daw, yung former minority group, ay kakampi ng Malacanang. Kasi nag-ano rin siya kay Senator Sherwin Gatchalian na huwag siya magpagamit sa Malacanang po. Sabi ni Senator Cayetano. Sino ba kaya ang nagpapagamit para sa sariling interes at para sa interes ng kanilang pinupuon? Yun na lang. Siguro dapat umarap sila sa salamin bago magsalita ng ganyan. So, how do you think, ma'am, na pwedeng maresolba itong impasse sa Senado? Dahil talagang iginigiit po na magkabila na sila yung legitimate na bloke sa ngayon. Siguro, una-una, syempre, nagsalita na rin yung palasyo kung sino ba yung kinikilala. Opo. At nagsalita na rin yung House of Representatives kung sino kinikilala. Marami na rin na mga senador at hindi lang senador, 4 na dating Senate President ang nagsabi na huwag kapit tuko sa posisyon. Para sa bayan, hindi pansarili. Hindi naman kapanipiniwala na nag-iisti ka sa posisyon dahil lang sa bayan. Pansarili. Yun yung dapat iwasan. Maging makasarili. Ang iginigiit din kasi, ma'am, ni Senator Cayetano, 13 ang kailangan para magpalit ng Senate President ng pro tempore, hindi yung 12 nung bloke ni Senator Gatchalian. Ano po ba talaga, as a lawyer, ma'am, ano ba talaga ang laman ng batas? Kasi iginigiit nila tong Avellino versus Cuenco, na yung majority lang ang kailangan mo, since 22 lang ang senador, ang majority ngayon is 12, which is nasa Gatchalian block. Pero ang sinasabi ni Senator Cayetano at ni Senator Loren Legarda, 24 pa rin dapat yung bilang. So, 13 dapat yung number. Okay, ganito yan Okay, sabihin natin, halimbawa lang ito halimbawa, nagkataon na pumanaw ang dalawa. Halimbawa lang, pumanaw ang dalawang senador. So, lalo-lalo na yon hindi na marireach yon, di ba? Kasi wala na. So, anong gusto nilang mangyari? Dahil wala yung dalawa, hindi na makakakilos ang Senado, paralisado dahil doon. Sa Avellino versus Cuenco, maliwanag na ang purpose nito ay hindi para gawing paralisado ang Senado. Okay? Kung nandiyan lahat ang 24 senators at kayang tawagin anytime for a session, 24 ang bilang at doon nababasihan ang quorum. Pero, sabi sa Avellino versus Cuenco, kung ang isang senador o ilang senador beyond Senate coercive reach, ibig sabihin hindi mo agad-agad matatawag. So, ang bibilangin ay yung available lang ng mga senador. Paano ba yung beyond Senate coercive reach? Kapag sinabi na hindi mo agad mapapatawag, halimbawa, nasa abroad, on that day, di mo yan pwede mapatawag on that day. Bakit? Na wala ka sa bansa. Pangalawa, yung detenado, yung detained, madali mo ba mapatawag yan anytime? Hindi. Bakit? Sila ay hawak ng korte. Dapat ka pang mag-file ng motion para i-allow ang isang tao na makalabas. Yung nagtatago, hindi makita, kahit puntahan mo sa bahay, kahit tanungin mo lahat ng kaibigan at kamag-anak, hindi makita. Kaya mo bang tawagin yun anytime? So, saan tayo bibilang? So, pag ito,
dalawang ito, si Senator Jinggoy at si Senator Bato, ay hindi talaga makakapunta kahit anong gawing patawag mo. Ilan ang bibilangin mo? 24? So lahat na lang ng transaksyon sa Senado ay hindi makakakilos dahil kailangan 24 ang base. Ang recognized base number ay dapat 24. Hindi iyon ang nais ng konstitusyon at hindi rin yun ang sinasaad ng kaso ng na sinagawa na desisyon dito sa Abilino versus Cuerpo. So dapat maging practical. Paano kung talagang umalis sila intentional lumabas ng bansa? Hindi na makakakilos ang Senado dahil lumabas sila ng bansa. Dapat doon. Saka, tandaan natin, 2015, panahon ni Senator Franklin Drilon, ginamit na to. Nandoon yung dalawa, si Senator Cayetano, Alan, and Peter.